Simpleng black cocktail dress ang suot ko, hindi ito ganun kasikip dahil natatakot akong maipit ang aking tiyan, kahit hindi pa ito malaki. Naunang umalis si Apollo, may dadaluhan din itong birthday party, anak ng kanyang client. Nag-vibrate ang aking telepono, nakatanggap ako ng message mula kay Pia. Pia, 69 na si Village, siya. Akma akong pupunta sa cabinet, para kuhanin ang aking bag nang magulat ako. What the? Sigaw ko, mabilis akong napahawak sa dibdib. Masama kong tinignan si Mia Bella, na ngayon ay seryosong nakatingin sa akin, habang may hawak na telepono. Anong ginagawa mo rito? Seryoso kong wika. Gaano ba kakapal ang mukha mong babae ka? Talagang sinigurado mong makukuha mo sa akin si Apollo, nagpabuntis ka pa talaga. Narinig ko ang pag-uusap nyo. Napasinghap ako nang sabihin niya iyon. Pwede ba, umalis ka rito sa kwarto ko, iyon na lang ang aking nasabi. Gusto kong maranasan mo ang sakit na nararamdaman ko ngayon, gusto kong makitang kung paano magdusa at umiyak. Darating din ang panahon na mangyayari yun. Sabay alis nito. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang kalaki ang epekto sa akin ng kanyang sinabi. 15 minutos nang makarating ako sa malamansyon na bahay ni Pia. Pinatuloy ako ng gwardya. Clara, mabuti naman at nakarating ka. Napatulala ako nang makita kung gaano kaparehas ang aming bestida. Pati ang ayos ng aking buhok. OMG! Mukha tayong kambal. Nakakatuwa naman ang cute hindi ba? Parehas tayo ng dress. Ganun din sa style ng ating buhok, o Terra na Clara. Sabay hila niya sa akin, ipinagsoalang bahala ko na lang ang aming pagkakapareho. Ipapakilala kita sa mga friends, and cousins ko. Tumungo at ngumiti ako. Sobrang lawak ng kanilang garden, iyon nga ay nagmukha itong bar dahil sa dim light at iba't ibang disco lights. Naglilibot ako ng tingin, baka sakaling may makita akong classmates ko, pero dahil medyo madilim, ay hindi ko masyadong maaninag ang kanilang mga mukha, depende na lang kung may sinagan ito ng mga disco lights. Guys, this is Clara my friend. Isa-isa niya akong pinakilala sa kanyang kaibigan at pinsan. Mabuti na lang maayos ang kanilang pakikitungo, mga mukha kasi silang matotere, dahil na rin siguro sa singkit ng kanilang mga mata. May lahi kasing Chinese si Pia. Anong alak ba ang iniinom mo Clara? Tanong ni Pia, subalit mabilis akong umiling. Hindi ako pwedeng uminom, pwede bang juice na lang? Ay ganun, sayang naman. Malungkot nitong saad. Ladies drink lang naman ito, light lang. Hindi talaga pwede Pia, sorry. Kung pwede ko lang sabihin na buntis ako, para tigilan niya ako sa pag-alok ng alak. Kahit pa light lang yun, ayokong may mangyaring masama sa baby ko. Sige na nga, ipapakuha na lang kita. Thank you Pia. Utis ko. Lumipas na ang 5 minuto. Hindi naman ako nakikihalubilo sa ibang friends ni Pia, depende na lamang kung kakausapin nila ako. Ayoko rin masiksik dahil halos marami siyang bisita, kating-kati na rin akong umuwi, hindi ko na kaya ang amoy ng sigarilyo, alam kong bawal rin ito sa mga buntis. Pero hindi naman ako pwedeng magreklamo bisita lang ako. Another 5 minutes Clara at makakauwi ka na. Pia, nasaan ang restroom nyo? Tanong ko dahil malapit nang pumutok ang pantog ko, kanina pa ako naiihi, ngayon lang dumating si Pia, dahil sumayaw ito sa dance floor. Wait Lexi, pwede mo bang samahan sa restroom si Clara? Aniya sa kanyang pinsan. Sige, ngiti niya sa akin. Salamat. Ani ko nang may hatid niya ako sa banyo. Wala yun, wait kita rito. Tumungo naman ako. Pagpasok ay halos kabi-kabilang pagtawag ng uwak ang maririnig mo. Excuse me. Nakatuwad kasi ang babae, habang sumusuka sa sink. Mag-ante ka ha, sigaw niya sa akin. Pero dahil ihing-ihi na ako, ay sinaksik ko ito para makadaan ako, kainis kang babae ka. Mabilis kong nilock ang pinto. Nang matapos ay hindi ko na naabutan ang babae. Napailing na lang ako. Bakit ba ang hilig nilang uminom, tapos isusuka rin pala? Iling-iling ko pang saad. Nang makalabas ako ng restroom, ay hindi ko na naabutan si Lexi. Ano ba yan, bakit niya ako iniwan? Masyadong malaki ang bahay na ito, kaya talagang maliligaw ako. Natigilan ako sa paglalakad, nang makita ang 2 tao na nakatayo malapit sa hagdan. Dun ko nakilala ang babae si Pia pala ito, at nakahawak sa kanyang kamay ang lalaki na parang nakainom.
Nanigas ang aking katawan nang makilala ko ang lalaki. Apollo, gumapang ang matinding kaba sa aking dibdib. Pulang-pula ang mukha nito na parang nakainom. At mapunggay ang mga mata. Mabilis niya hinilas si Pia paakyat ng hagdan. Pakiramdam ko ay binubuhusan ako ng nagyayelong tubig. At dahil sa pagkabigla ay nawala na sila sa aking paningin. Nagmamadali akong sundan sila, kahit pananlalabo na ang aking mga mata, dahil sa nagbabadyang mga luha. Bakit? Bakit sila magkasama? Bakit nandito si Apollo? Bakit hawak niya ang kamay ni Pia? At saan nila balak pumunta? Mga katanungan sa aking isipan. Hindi ko alam kung saang hallway ako dadaan, pero natigilan ako nang makita ang nag-iisang pinto na may kaunting siwang. Napalunok ako at napahawak sa dibdib, parang lalabas na ang puso ko sa sobrang kabog nito. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa ikatatlong pintuan. Nang makalapit ako ay parang biglang namanhid ang aking buong katawan, nanginginig na rin ang aking mga kamay. Naririnig ko ang mga ingay, kahit hindi ko natingnan ay alam ko na kung ano ang kanilang ginagawa. Pero kailangan kong makasiguro, baka naman hindi talaga si Apollo ang nakita ko, baka kamukha lang nito. Pilit kong pinaniniwalaan ang sarili, kahit malinaw na si Apollo ang aking nakita. Nasa tapat na ako ng pintuan, at ngayon ay mas naging malinaw sa akin ang kanilang mga ingay. Pakiramdam ko ay mamatay ako, nang marinig ko ang malalim na boses ni Apollo. Kahit ganoon ay hindi ako umatras, gusto kong makita, gusto kong makasiguro, gusto kong makitang hindi si Apollo ang lalaking nasa kwartong ito. Nanginginig kong hinawakan ang doorknob, at dahan-daang binuksan ang pinto. Tuluyang nawasak ang aking puso, nang makita ang 2 taong parehong walang saplot ang katawan. Ang lalaking ama ng aking magiging anak, ang lalaking mahal na mahal ko, ay nasa kandungan ng ibang babae. Parehong nagpapasarap sa piling ng isa't isa. Napahagulgol ako sa iyak, pilit kong huwag gumawa ng ingay, ang sikip-sikip ng dibdib ko, gusto ko silang sugurin, gusto kong sumigaw. Gusto kong sampilan si Apollo. Apollo, yes, yes. Malakas pang ingay ni Pia, na parang mas pinaparinig sa akin. Nadudurog ang puso ko, habang nakikita kung paano hawakan ni Apollo ang hubad na katawan ni Pia. Nakakadiri ka. Nakakadiri kayo. Sigaw ng aking isipan. Mabilis akong tumakbo paalis sa kwartong iyon. Ayoko nang marinig ang kanilang nakakadiring mga ingay. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Tulala akong pumasok ng mansyon. Manloloko ka, Alex. Bakit mo ito ginawa sa akin, ha? Nataranta ako nang marinig ang malakas na pag-iyak ni Mommy. Dali-dali akong umakyat ng hagdan, at dumiretso sa kwarto nila Tito Alex. Halos malaglag ang aking panga, nang makita si Mia Bella na nakatapis lang ng kumot. Habang walang pang itaas na damit si Tito Alex. Anong nangyayari rito? Tulala kong tanong. Clara, hihamaniwala ka, hindi ko alam kung bakit narito sa kwarto ko ang babaeng ito. Kinakabahang saad ni Tito Alex, habang patuloy namang umiiyak si Mommy. Mommy, inalalayan ko ito. Anak, niloko ako ng Tito Alex mo, nahuli ko sila ni Mia na. Halos hindi nito matuloy ang sasabihin dahil sa pag-iyak. Kahit hindi sabihin ni Mommy, alam kong pareho kaming pinagtaksilan, pareho kaming nadudurog at nasasaktan ngayon. Matalim kong binalingan si Mia Bella, na ngayon ay may ngiti sa kanyang labi. Gigil akong lumapit dito at malakas na sinampal. Hindi ko na ito pinasalita, dahil sinampal ko siyang muli. Ano, masaya ka na? Masaya ka na nakikitang nasasaktan ang mommy ko? Napakalandi mong babae ka. Desperada, sigaw ko sa kanya. Tinalikuran ko ito, at inalalayan muli si Mommy. Mom, umalis na tayo sa miserabling lugar na to. No, please. Please, Karina. Lumuhad si Tito Alex kay Mommy. Pakiusap, don't leave me. Mahal na mahal kita, Karina. Pero malakas na sampal ang natanggap ni Tito Alex kay Mommy. Sana inisip mo muna yan bago mo ako pagtaksilan. Walang hiya ka, Alex, ipinagkatiwala ko sa'yo ang puso ko. Nangako ako sa anak ko na hindi ako masasaktan, na hindi mo ako sasaktan. Magkayakap kami ni Mommy habang umiiyak. Nasasaktan ako ngayon. Masakit na lokohin ka ng mahal mo. Pero mas masakit pala na makitang nasasaktan si Mommy. Mahal na mahal ko si Mommy, ayokong makitang nasasaktan siya. Huli kong nakitang umiyak at nasaktan si Mom nang mamatay si Daddy.
Kaya nangako ako kay daddy na pasisiyahin at aalagaan ko si mom. Anong nangyari anak? Alam kong may problema ka. Pinunasan nito ang aking walang tigil na luha. Umiling ako, ayokong sabihin, ayokong madagdagan ang sakit na mararamdaman ni mommy. Umalis na po tayo mom. Tumango ito at hinalikan ako sa noo. Alam kong may malaking problema ka, pero hindi kita pipilitin anak, nandito lang si mommy, handang makinig at damayan ka. Mahal na mahal kita anak. Niyakap ko ng mahigpit si mommy, at muling sumulyap sa huling sandali sa mansyon ng Villamor. Ang mag-amang Villamor na sinaktan kami ng lubos ni mommy. Kung mababalik lang ang panahon, hihilingin ko na sana ay hindi na nakilala pa ni mommy si Tito Alex, at sana ay hindi ako nahulog kay Apollo, sana hindi ko na lang siya minahal ng lubos. Tara na po manong. Ani ko sa taxi driver. Simula sa araw na ito, ay buburahin na kita sa mundo ko Apollo. Sana ay hindi na mag-cross ang ating landas. Hinaplos ko ang aking tiyan, mabilis na naglaglagan ang aking luha. I'm sorry baby. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita. Hindi ka magiging kulang, kahit wala kang ama, pupunuin ka namin ng pagmamahal ni mommy. Mahal na mahal kita. Apollo, malakas na tawag ni Pia. Para itong nasa langit, dahil hindi niya akalain na mangyayari ito. Na makapiling niya si Apollo. Patuloy ito sa paghalik sa leeg ni Pia, habang ang mga kamay nito, ay abala sa pagmasahe ng balat ng babae, Clara, mahinang tawag ni Apollo. Mabilis na nena si Pia, kaya hinawakan niya ito sa magkabilang balikat para patigilan. Hey, pwede tigilan mo ang kakatawag sa pangalan ni Clara, hindi ako ang babaeng iyon. I'm Pia. Please call my name Apollo. Malanding saad ni Pia, may papikit pa ito. Ngunit napakunot noo si Pia, nang makitang nanatiling nakatitig sa kanya si Apollo. Nakakunot ang makapal nitong kilay, habang mapungay pa rin ang mga mata. Who are you? Nabigla si Pia nang magbago ang itsura nito. Mabilis niya kinuha ang mga kamay ni Apollo, para ilagay sa chest niya, baka sakaling bumalik ito. Mas lalong ikinabigla ni Pia nang sakalin siya ni Apollo. Who are you? Gigil na saad ni Apollo. Please let me go. Nahihirapan na utes ni Pia, anumang oras ay mauubusan na ito ng hininga, kaya tinadyakan nito ang pag-aari ni Apollo, at nabitawan nga siya nito. Why did you do that to me Apollo? Ako ito si Clara. Pagdadrama pa ni Pia, umaasa pa rin ang babae na babalik pa si Apollo. Ngunit nakatanggap lang ito ng malakas na sampal kay Apollo. Anong ginawa mo sakin ha? Umiyak lang nang umiyak si Pia, ang akala niyang planong magiging tagumpay, ay nabigulang pala. Napahawak sa ulo si Apollo. Dahil sobrang sakit niyon, ilang beses itong nagpalingalinga, hanggang sa makita ang pintuan, at tuloy-tuloy na tumungo sa pinto. No, please dito ka lang, malinis pa ako, paniguradong mas masarap ako sa Clara na yon. Desperadang utes ni Pia. Lumayo ka, sigaw ni Apollo at lumabas na ng kwarto. Apollo, bumalik ka rito, sigaw ni Pia. Dahil sa galit ay nagwala ito, at pinagbabato ang mga gamit na mahahawakan niya. Hindi pwede, kailangan niya akong mabuntis, para pakasalan niya ako. Hindi pwede to, parang baliw na saad nito, habang nakasabunot sa kanyang buhok. Lumabas itong walang ano, sakto namang dumaan si Roy, ang anak ng kanilang katulong. Kaidaran din ito ni Pia, at alam ng babaeng may gusto ito sa kanya. Roy, tawag niya, halos magulat ang lalaki nang makita ang kanyang among hubot-hubad. Ma'am, atal nitong sambit, lumapit ka rito. Nang makapasok sila ng kwarto, ay hindi malaman ni Roy kung anong gagawin, masyado siyang natutulala sa katawan ng kanyang amo. Halos mapang-anga ito nang bumalandra sa kanyang harapan si Pia, kaya kitang-kita nito ang itinatago ng kanyang amo. Walang makakaalam na iintindihan mo, gusto kong buntisin mo ako Roy. Hindi nakapagsalita ang lalaki. May lihim itong pagtingin sa kanyang amo, kaya gusto niya itong irespeto. Ma'am Pia, hindi po maganda. Anong sinabi mo? Hindi ako maganda. Sigaw nito. Hindi po, pero nirerespeto ko kayo bilang aking amo at bilang babae, kaya sundin mo ako. Madiin nitong utos. Napalunok si Roy at sinunod ang utos ni Pia. Mabilis na nagmaneho si Apollo pauwi. Hindi nito akalain na pinagplanuhan na siya ng anak ni Ramon.
Napasubsob si Apollo sa manubela. Hindi niya matanggap na naisahan siya ng babaeng iyon. Aminado si Apollo na marami siyang naikamang babae noon, pero simula nang makilala nito si Clara, ay hindi na siya tumingin pa sa ibang babae. Nang makarating sa kanilang bahay, ay ganun na lang ang pagtataka niya, nang bukas pa ang mga ilaw. Mabihis siyang pumasok. Naabutan nito ang kanyang ama na nasa living room, habang umiinom ng alak, bakas rin ang namumula nitong mga mata. Dad! Tawag nito, ngunit hindi ito nag-angat ng tingin. Iniwan na niya ako. Iniwan na ako ni Karina. Anong sinasabi niyo? Naguguluhang tanong ni Apollo. Nahuli ako ni Karina, kasama sa kwarto ang babaeng iyon, si Mia Bella, kinagulat iyon ni Apollo. What happened, Dad? Hindi ko alam, nagising akong nasa ibabaw ko na ang babaeng yun, at doon naaktuhan ni Karina. Napahilamo sa mukha si Alex. Mahal na mahal ko si Karina. Nasaan sila, Dad? Nasaan sila? Natatarantang tanong ni Apollo. Umalis na sila. Hindi gusto ni Karina na sundan ko siya. Hindi ako pwedeng iwan ni Clara. Mabilis na lumabas si Apollo, at sumakay sa kotse, pinaharurot niya ito patungo sa bahay nila Clara. Ngunit madilim at walang tao ang naabutan niya. Clara, nasaan ka? Please, nasaan ka? Magpakita ka sa akin, parang baliw na nagsisigaw sa kalsada si Apollo. Paulit-ulit din itong kinokontak ang telepono ni Clara, ngunit hindi na matawagan ito. Nag-check-in kami sa isang hotel. Nag-book na rin ng ticket si Mommy, para sa pag-alis namin bukas ng umaga. Sa Isabela ang punta namin, doon nakatira ang kapatid ni Mom, si Tita Carmen. Hindi ka pa matutulog, anak. Maaga pa ang alis natin bukas ng umaga. Nandito ako nakadungaw sa bintana. Tinitingnan ng mga bituin sa langit. Mauna na po kayo, Mommy, mamaya po ay matutulog na ako. Napangiti ako nang yakapin ako ni Mommy. Good night. Halik niya sa aking buhok. Sinundan ko ng tingin si Mommy, bago pumasok ng kwarto. Alam ko na sobrang sakit kay Mommy, ang nangyari sa kanila ni Tito Alex. Pero nakakaya niya pa ring ngumiti para sa akin. Lumingon ako muli sa kalangitan, at kasabay noon ang paglandas ng aking luha, magang-maga na ang aking mata, kahit anong pidgel kong huwag umiyak, subalit nagkukusa ito tuwing naalala ko ang panloloko ni Apollo sa akin. Makakalimutan din kita, maghihilom din ang sugat sa puso ko. Kakayanin ko na wala ka sa tabi ko. Magpakasaya ka sa bago mong babae. Kuyom na sambit ko.